Magandang araw sa lahat. So, ang video na ito ay ginawa natin para sagutin ang katanungan ng ating tagasunod kung saan daw galing ang 2,520 na taon. So, bago tayo magkumpisa, bago natin talakayan yan, nais ko munang iparating sa inyo na ang wisdom na ito ay hindi po galing sa atin. Ito po ay galing sa guro namin na siyang founder ng aming samahan na The Kingdom of God. At ito ay si Mahal na Hari Philemon Oriam Bonanza. So tinawag namin siyang hari sapagkat ang kanyang itinayo ay isang kaharian. So ang katanungan, mga kapatid, ay kung saan galing ang 2,520. Now, itong Biblia ay may 4 na factors. So una, ito ay ang history. Makikita mo dito sa Bible. Ito ay nagsalaysay ng mga kaganapan sa nangyari noon. So that is history. Number 2 is prophecy. Merong nakasulat dito sa banal na aklat na mangyayari pa in the future. So merong mga prophecy na idinaan sa talinghanga o parables. So number 3 is meron itong science, yung siyensya. So meron dito sa Biblia. At ang pang-4 na factor ay mathematics. So yan ang tatalakayin natin, ang tungkol sa mathematics, kasi ang katanungan ay saan galing ang 2,520 na taon. So, unang-una, basahin natin ang nakasulat sa Daniel 7:25. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay ng kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, kung titingnan natin, merong mathematics dito. Itong panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. So mathematics, that is algebra, because we are dealing with unknown numbers. So masosolve natin ito sa pamamagitan ng algebra equation. Gagawa tayo ng algebraic equation, but during the time of Daniel, hindi ito na bigyan ng kasagutan kung ilan ba itong mga panahon, itong panahon at itong kalahati sa isang panahon, sapagkat tinago pa, sinara pa ang aklat, tinatakan pa ito, so hindi pa pwedeng buksan ang kahulugan nitong unknown numbers na mga panahon. So basahin natin Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parito, at ang kaalaman ay lalago. So, ayon dito, isara mo ang salita. Inutusan mo na si Daniel na ipasara ang salita at tatakan ang aklat. Meaning, so walang makapagbigay ng solusyon doon sa unknown numbers na mga panahon. Yung unknown kasi yan walang binigay na specific na panahon.
hanggang sa time dito sa Revelation. No? So, from the word revelation, so nagkaroon na ng reveal, na nare-reveal na yung kasagutan. Particularly doon sa nakasulat sa Daniel tungkol sa mga panahon. So, itong nakasulat sa Daniel 7:25 ay nasulat ulit ito sa Revelation 12:14. No, basahin natin sa Apocalypse or Revelation 12:14. Sabi dito, at sa babae ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So yung nakasulat sa Daniel 7 ay nasulat din ulit dito sa Revelation. Panahon, isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. So the same. So dahil ito ay Revelation, magkaroon tayo ng perfect na equation, algebraic equation, upang masolve natin ang talinghaga doon sa mga panahon na nasulat doon sa time ni Daniel. So, ang magiging algebraic expression nito, no, ang sagot nito ay mababasa sa Revelation chapter 12 verse 6. Basahin natin. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. So, ang babae doon, dito, sa sinabi dito ay hindi po literal na babae. So, later na natin i-explain yan sapagkat ay ibang topic din yan. So, ayon dito, ulitin ko. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw. So, 1,260. So, ayon sa nakasulat na siya ay ampuning 1,260 araw. So, 1,260 days. So, itong 1,260 days ay mabilang ito na taon. Sapagkat ayon dito sa numeros o mga bilang, 1434, sahin natin. Ayon sa bilang ng mga araw na iyong itinitik sa lupa, sa makatuwid bagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon ay iyong tataglayin ng iyong mga kasamaan na 40 taon at iyong makilala ang pagsirako ng kapangakuan. So, pwede natin gawing taon ang mga araw. So, i-solve natin. So, ayon sa Revelation at sa Daniel, isang let x, so algebraic expression, let x equals the panahon. So, x is the unknown number at ito ay yung panahon. So, x panahon plus mga panahon, that is hindi natin alam kung magkano yung itong ilan yung mga panahon. So that is considered more than 1 kasi mga. So 2x plus 1/2 x. So ang equation nito ay yung binasa natin sa Revelation 12:6 na 1,260. So to solve this,
using algebra. Kasi meron tayong fractional dito, so gawin natin whole number. So multiply the whole term by 2. So both terms, there's a first term and then the second term, multiply by 2. So multiply mo by 2, ilagay lang natin dito. So 2x, no? 2 times 2x, 2 times x equals 2x. 2 times 2x equals 4x. 2 times 1/2 x equals x. X na lang kasi cancel yung 2, equals 2,520. So yan na po, no? So continue. 2x plus 4x plus x, this coefficient is 1. So total is 7x equals 2,520. And then to find the value of x, so divide natin ng 7. So x is equal to 360. So that is 1 revolution. 360. So to find out if tama yung sagot natin 360, so let's check, no? I-check natin sa equation na x plus 2x plus 1/2 x equals 1,260. So if x is 360, so 360 plus 2 times 360 plus 1/2 times 360 multiply equals 1,260. So ito 360 plus 360 times 2, we have 0, we have 12, we have 7. 720 plus 360 divided by 2, we have 180 equals 1,260. So i-total mo ito, ang sagot ay 1,260 equals 1,260. So tama ang ating solusyon, no? Ito. So ito yung 2,520. Kasi ang equation, no, ang equal ng x plus 2x plus 1/2 x is 1,260. Now gawin natin whole number ang 2. So multiply both terms by 2. So dito lumabas ang 2,520. So itong 2,520, ito ay appointed time of God, na kung saan ang mga pangyayari noon na hinahanap ng Diyos ay kanyang ibabalik, no? I-repeat ng Panginoon. So basahin natin ang Ecclesiastes or Mangangaral chapter 1 verse 9. Yaong nangyari ay siyang mangyayari at yaong nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. So kung titingnan natin ang kahulugan na to, if we are going to make it short, so ito ay history repeats itself, no? Kasi ang sabi dito, yaong nangyari ay siyang mangyayari. So nangyari na ay siyang mangyayari ulit. So history repeats itself. Now hindi naman lahat
na hindi naman lahat na pangyayari noon ay mangyayari ulit. No, yung mga hinahanap lang ng Diyos. Kasi sabi na ibang mga ngaral na kung babasahin natin itong nakasulat sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, dapat ibalik natin yung lunok sa panahon ni Noe. So hindi pwede kasi nga hindi na yun ibabalik ng Diyos. Basahin natin Ecclesiastes 3:15. No? Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. So, nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. So, ang mangyayari ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. So, history repeats itself. Paano niya makikita, no? Paano niya mahanap ang mga nakaraan na? So, isa na solusyon yan. Kanyang i-repeat yung nakaraan. So, hindi lahat ng mga pangyayari ng nakaraan ay i-repeat ng Panginoon. No? Yung mga hinahanap lang niya na pangyayari. At ang gagamitin na sukat upang mangyari ito ulit, no? Yung mga nangyari na i-repeat ng Panginoon, ang gagamiting sukat upang hindi tayo magkamali, upang malaman natin ang kaganapan ng plano ng Diyos, ay itong 2,520. Yan ang gamit ng 2,520. Yung appointed time of God. So, bibigyan ko kayo ng example. Kung totoo ba talaga na merong nangyari noon na after 2,520 ay nangyari ulit. So, example. During the time, noong 607 BC, 607, it is written in history na noong 607 BC ay sinira ni Nabucodonosor, binihag ni Nabucodonosor ang mga Hudyo. No, sinira niya ang Jerusalem. So itong si Nabucodonosor, hari ng Babylonia, hindi siya naniniwala sa Diyos doon sa Jerusalem. Kaya sinira niya yung templo. Binihag niya yung mga Hudyo, dinala niya sa Babylonia. So, nangyari yan, 607 BC. Pinatay ni Nabucodonosor ang huling hari ng Jerusalem na si Sedekias. Now, after 1 year, susunod na taon, meaning sa 606, nagiging absolute na ang pagkahari ni Nabucodonosor sapagkat wala nang hari doon sa Jerusalem. So, naging under ni Nabucodonosor yung Jerusalem. Absolute na ang kanyang pagkahari sa susunod na taon. So, huwag kayong malito na 607, no? Sa susunod na taon ay 606 because in this time, ito yung negative na tawag na negative millennium. No? Yung negative millennium ay ang pag-count ng years ay pababa, no? Decreasing. 607, 606, susunod 605. So, ganyan. Kasi ang panahon noon ay every millennium yung sukat. No? Every 1,000 years, positive millennium. The next millennium is negative millennium, meaning decreasing yung pag-count ng years. So, ang positive millennium from 1 to 1,000, ang negative millennium from 1,000 down to 1. So, itong panahon ni Nabucodonosor noong binihag niya ang mga Hudyo, mga pili ng Diyos, mga chosens, nangyari yan during negative millennium. Kaya 607, at susunod na taon 606. So 606, ito yung time na nagiging absolute na ang pagkahari ni Nabucodonosor sapagkat wala ng hari doon sa Jerusalem.
So, kung gagamitin natin ang 2,520, meaning, ang nangyari noon ay mangyayari ulit. Kasi ginamit natin 2,520. Yun yung function niya. No? Is to repeat the history na hinahanap ng Panginoon. So, ang kasaysayan noon, ang sentro ng plano ng Diyos noon, ang kasaysayan ng Diyos, ay nandun sa Israel. Pagkatapos ng Israel, noong kinuha na ni Kristo ang karihan na ibinigay sa isang bansa, so yung istorya ng Diyos ay wala na doon sa Israel. So, pag magkaroon ng repeat itself, no, ay mangyayari na yan sa bansa na binigyan ng Diyos ng kaharian. Okay? So, ito nangyari sa Israel. So, 607. Kung mag-count tayo ng 2,520, this is negative years. So, i-plus natin. Yes. Negative 607 BC. So, according to the rule, to add two numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. So, this is 10, 3, this 2 becomes 1, this is 1, and this 5 becomes 15. So, 15 minus 6, that is 9, and this 2 becomes 1, so 1913. So, itong 1913, bumalik ang history ni Nabucodonosor. Saan nang mangyari ito? Dito sa Pilipinas. So, nangyari ito sa Israel. Kasi yung sentro, so itong 607 nangyari sa Israel, kasi yung sentro, ulitin ko yung sentro ng istorya ng Diyos, doon sa Israel, particularly sa Jerusalem, sapagkat nandoon ang kaharian noon. Nung kinuha na ni Kristo ang kaharian at ibinigay sa isang bansa, yung sentro na ng istorya ng Diyos ay doon na sa bansa na binigyan ng kaharian. At ang bansa na yun ay ang Pilipinas. So itong 1913 ay mangyari yan dito sa Pilipinas na history repeat itself. Ano bang nangyari sa 1913? No? Dito bumangon si Nabucodonosor. Itong 1913 ay nalikom, no? Na nabuo ni Felix Manalo. Ang INC, no, ang grupong INC. Nabuo na yung mga katauhan niya, yung mga tao, yung mga naniniwala sa preaching ni Felix Manalo, ito ay nabuo niya. At sa susunod na taon, meaning 1914, ay naparehistro niya ang INC. So, naging ganap ang grupo na itinayo ni Felix Manalo noong 1914. Kasi naparehistro ang INC noong 1914. So ito, 607 BC, si Nabucodonosor na sumira sa Jerusalem na siyang simbolo ni Kristo ay bumangon ulit noong 1914 na si Felix Manalo ay hindi naniwala na si Kristo ay Diyos na sinisimboluhan ng Jerusalem. Yung si Hesus Kristo kasi simbolo ng Jerusalem yan. So, nangyari ang kaganapan noon at nangyari ito sa Pilipinas. So, binihag ni Nabucodonosor ang mga anak ng Diyos, yung mga Hudyo. So, pagdating dito sa 1914, nilikom ni Felix Manalo ang mga anak ng Diyos, yung mga Pilipino, anak ng kaharian yan. Kasi ang kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo doon sa Jerusalem ay binigay sa isang bansa, at ang bansa na yan, based sa ating mga previous videos, ay ang Pilipinas.
So, ibig sabihin, ang mga Pilipino ay mga anak ng Diyos. Yun ang mga chosen ng Diyos, mga pinili gaya ng mga Hudyo noon na binihag ni Nabucodonosor. Dito rin sa 1914 ay nagkaroon ng pagbihag kasi dinala ni Felix Manalo ang mga Pilipino sa isang paniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. Pagbihag po yan. Sinira ni Nabucodonosor ang Jerusalem na simbolo ni Kristo noong 607 BC. At dito sa 1913, sinira ni Felix Manalo ang pagka-Diyos ni Kristo. Pagka susunod na taon, 606, ganap na ang pagkahari ni Nabucodonosor sapagkat wala ng hari sa Jerusalem. At dito naman sa 1913, sa susunod na taon, 1914, ay ganap na naging grupo, no? Yung tatag ni Felix Manalo ay officially registered na. So ito po yung gamit niya ng 2,520 at marami pang pangyayari na nangyari ulit ayon sa sukat na 2,520, which is the appointed time of God. Again, yung mga nangyari noon ay mangyayari ulit based sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9 at saka sa chapter 3 verse 15 na hinahanap ng Diyos ang mga nakaraan na. So merong sukat ang Panginoon kung kailan niya ito ipaganap. At ito ay tanging ang founder ng Kingdom of God na si Malari Philemon Oriang Bonanza lamang ang siyang naka-solve nito, no? Nalaman niya yung mystery ng Panginoon. So yan po ang example na totoo ang 2,520, which is the appointed time of God para maganap muli ang mga nakaraan na hinahanap ng Diyos. So history repeats itself by means of the appointed time of God, 2,520. So maraming salamat po at magandang araw sa lahat.